Kasi salit na babagalan nila yung paglalagari. Ito, wala pang 10 minutes. Dami mo nang naputol. Alright, usapang tipid tips tayo pagdating sa pagpapagawa ng bahay. So isa sa mga madalas usapin kung saan ka makakamura, sa arawan o sa pakyawan. For me, I always choose arawan kasi I'm after doon sa quality ng trabaho. Kaso sasabihin nila, paano yan boss, pag magpapagawa ka ng bahay, pag arawan ang gagamitin mo, babagalan nila, medyo mabagal yung pagpapagawa nila. So meron na tayong solusyon dyan. Isa lang naman to sa mga solusyon, mga factor, that hindi naman to 100% makakatulong, pero it's a great idea na meron ka rin ganito, no? Mapapagastos ka, pero at least meron kang ganito na mapapabilis yung trabaho mo. Okay, sige, buksan na natin. Alam mo, maraming mga nga pala, at dagdag ko lang din, may mga bagay nga na nagpapatagal dun sa trabaho pag-arawan yung kinuha. Anong mga comment nyo nga sa baba, ano yung mga ginagawa sa construction o pagdating sa pagpapagawa ng bagay tinatagalan nila. For example, paghukay. Ano pa kaya yung mga naiisip nyo? O paglalagari ng mga kahoy. Okay. Puro. Laki nga. Malaki nga. Bigat. Mga, ano yung kilo ba ito? Mga 20 kilos yata ito eh. Dapat ganun lang pala. Ayan. Pag sobra pala nila na bumabalik. So yan. So ayan siya. Mabigat. Solid. Hindi siya plastic, malamang. Description nito kaya itong pumutol lang hanggang 16 mm na kapal. Okay, subukan natin. Wala akong 16 mm na kapal, pero meron akong nakita dito maliit lang. Meron akong nakitang maliit na bakal. Siguro 9 mm to. Para putulin natin. Naman yata magagalit si mama pag pinutol ko to. Okay. Meron siyang para hindi umikot yung kabilya. Meron siyang karang dito. Tapakan ko ba to? Tapakan natin. Kaya pala siya may doon may. Ayan, so update tayo sa nabili nating laruan, bagong laruan. So naghahanap ako ng tubo. Mukhang kailangan talaga siya may tubo dito para maibaba mo ng maayos to. Kasi masyado siyang mabigat. Kaya hindi ko siya maputol kahit maliit lang. Tsaka kahit tinutulak ko siya dito ng buong pwersa, umaangat siya sa likod. So required din talaga na lagyan ng bolt or anything, siguro pako or anuman na magbibigay ng bigat sa ilalim para hindi siya umangat. Pero overall, ito yung pinaka-tsura niya. Yan. So may pangharang siya dito para hindi siya yung pag inipit mo yung siya. So far naman, hindi ko lang talaga siya masubukan pa sa ngayon. Kasi hinahanapan ko pa ng tubo. Pero ito yung pinaka-itsura niya. Solid. Mabigat. Solid talaga to na bakal. Binili lang natin to sa Shopee. Ayan, kung maganda to, ay re-recommend ko to sa inyo. Comment ako dito kung maganda. Sa ngayon, hindi ko pa siya mababa. Kailangan siya ng mahabang bakal na hawakan. Okay? So, update tayo dun sa binili natin. Nakabili tayo ng tubo na ngayon. And, yung bilog niya is 4 centimeter. Yun yung match doon sa nabili natin hawakan. So, ngayon, iti-testing natin to sa 10 millimeter na iron bar. So, ganun siya kadali. Okay na. Tapos na. Ganun siya kabilis. So, seconds lang ang bibilangan. Putol ka agad.
kaysa sa manual tayong maghalagari. Yan. Less pagod. Masyado lang itong maliit pero okay na, nagagamit na rin naman na siya. So yung haba pala nito mas maganda, mas mahaba, mas madali siyang gamitin. 5 feet ang haba nito. Pag masyado kasi maliit, medyo mahirap tayong kumila. So naglagay kami ng bato para hindi siya umangat. Naglagay kami ng bato dito para hindi siya umangat pag ibababa yun dito. Yan. Naglagay din kami ng kahoy sa ilalim. Ayan. So, nakatapos kami ng mga ilang putol. Ito ay para sa stirrups. So, wala pang 10 minutes guys. So, ang dami marami na kami naputol. So, sobrang talagang tipid talaga siya sa trabaho. At bagay talaga siya sa arawan. Arawan na trabaho. So, kapag arawan ka, mas maganda kapag meron kang ganito. Kasi sa halip na babagalan nila yung paglalagari. Ito, wala pang 10 minutes. Dami mo nang naputol.